Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang pinespread or isiniwalat. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Naghurumentado na naman si Claire Castro dito po kay Eden Santos. Santos ba yung apelido? Yung taga Net25? Alam mo, visit na visit dito si Claire Castro. Ewan ko ba rito kay Eden Santos? Talagang consistent siya magtanong, no? Tungkol sa mga Duterte at yung mga talagang intriga na tanong. Hindi po nakayanan ni Claire Castro. Talagang na-high blood siya kapag nagtanong ito si Eden Santos. Ito naman si Claire Castro, parang nawala na yung pagka-professionalism ng spokesperson, di ba? Nung naupo siya, nag-iba yung spokesperson ng Pangulo Naging palangkerang at hindi mo maintindihan. At kapag ang tinanong Duterte, o kaya kahit hindi Duterte, mga kaalyado ng Duterte, umiinit agad ng ulo niya. Kala mo siya yung tinatanong Hindi naman siya yung reaksyon ng Malacanang ang tinatanong Hindi naman actually sangkot si Claire Castro sa usapin no? Pero siya yung na-high blood, Paulit-ulit daw ito si Eden Santos. Ito po, panoorin nyo po. Naku, matatawa kayo dito. Panoorin nyo. Yung dun lang po sa reconciliation na nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang podcast. While maraming nag-welcome on this offer of the President, yung ibang political analysts believes that while unity is important, reconciliation should still be grounded on principles like truth, accountability, and respect for institutions. So parang how does Malacanang respond to concern that reconciliation may come at the expense of accountability? Lalo na po, for example, naharap din si Vice President Duterte sa impeachment trial. Tandaan po natin, wag po tayo mag-focus na sinasabing open for reconciliation para lamang sa mga Duterte. Maliwanag po ang sinabi ng Pangulo sa lahat ng tao na maaaring hindi kapareho ng kanyang paniniwala o ng prinsipyo o ng polisiya. Mas maganda kung lahat ng tao ay makakasundo niya para po sa taumbayan, para magkaroon na po ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho para sa bansa. So wag nating isentro ang open for reconciliation sa mga Duterte. Ay, mali ka dyan. Mali ka naman dyan, Claire Castro. Bobong-bobo yung sagot mo dyan. Malinaw po yung tanong. Mamaya pa po yung kay Eden Santos, susunod na rito. Malinaw yung tanong ni Katon Ying Di ba? Diyan naman nag-umpisa yan sa podcast nila ni Bongbong Marcos Ang tanong ni Katon Ying, sabi niya, may chance pa ba na magkasundo kayo ng mga Duterte? Yan ang tanong Yan ang tanong ni Katon Ying, Duterte. No? Tignan mo yung mga ibang media. Puwera mo itong si Claire Castro. Yung mga tanong ng media sa mga Duterte. Tinanong si Bongo, tinanong si Panelo, mga kaalyado ng Duterte yan Ang sentro ng pagtatanong ng media nasa Duterte. Kaya hindi po pwedeng hindi mo gawing sentro ang mga Duterte, no? Tuloy natin. Hindi po gagawin ng Pangulo na lumabag sa batas para lamang sa isang rekonciliasyon. Follow up lang po, Yusek. Siguro po, parang it's an open for all. Pero yung sabi naman po ng mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte like Harry Roque and Panelo saying that reconciliation is only possible if the President takes steps to bring former President Rodrigo Duterte back to the country. Tama. Ito po ba ay anong response po ng Malacanang dito sa comment nila? Tandaan po natin, hindi po magpapahawak sa leeg at hindi po magpapadikta ang Pangulo sa mali. Hindi po tatalikuran at babaliktarin ng Pangulo ang batas para lamang pagsilibihan ang personal na interes ng iilan. Mali ka na naman dyan. Anong papahawak sa leeg sinasabi mo? Sa kanya nang galing kay BBM, yung reconciliation Open siya, bukas siya no? Ang reconciliation, for your information, Claire Castro, kasama na dyan yung condition and negotiation. Tama? Di ba? Halimbawa, ikaw, hinambalos mo ng 2x2 yung isang tao. Tapos sasabihin mo, ay, sorry bati na tayo. Ganun lang ba yun? Ha?
sasabihin ng hinambalos mo teka muna, hinambalos mo ako Tapos ganun lang yun, makikipagbati na ako sa'yo. Sa isang kondisyon, hahambalusin din kita. Diba? Ganun yun Kung si Trump nga pinagbabati niya yung Ukraine sa Russia, diba? Nakaraan, nag-post si Trump, kahapon yata, sa Facebook niya, sa Twitter, kausap niya si Putin. For about 20 minutes sila nag-usap sa telepono. At mukhang maganda yung magiging negotiation. At may mga condition si Trump, si Putin, mukhang negotiated naman. Mukhang mani-negotiate naman. Kasama yan no? Kapag reconciliation, pinagkakasundo ni Trump at ni yung Ukraine at Russia, pinagkakasundo niya, kasama po ang negotiation diyan at condition. Kaya hindi po walang kwenta itong sinasabi nila na mga Duterte na pakawalan mo muna, pabalikan mo muna si Duterte dito sa Pilipinas. Ganyan po yung reconciliation. Sa'yo, hindi mo nakikita yan sasabihin niya, hindi po pwedeng lumabag sa batas ko, etc. etc. Ang labo ng sinasabi mo, wala kang mali, wala kang tama na sinasabi. Iyan ka. So, tandaan po natin, lagi pong sa batas ang Pangulo. Kaibigan o batas? Batas pa rin po ang pipiliin ng Pangulo. Marami nang nilabag sa batas ang boss mo. Eden Santos Ayan, na si 25. Eden. Kaya din po na nabanggit nila, Yusek, good morning po. Bukod po dun sa issue nung pagpapauwi ng Pangulo, kung talagang sincere daw po siya dun sa pakikipagkasundo sa mga Duterte, baka pwede rin magpa-hair follicle test ang Pangulo. May mga condition po para lang maipakita daw yung sinceridad po ng ating Pangulo dun sa kanyang pakikipag-reconcile or pakikipagkasundo sa mga Duterte. Ano pong reaction ng Malacanang dito? Ulit-ulit, paulit-ulit, uulit-ulitin ko, uulit-ulitin natin. Peke, ang video na siyang pinespread or isiniwalat itong si Atty. Harry Roque. Dapat pa natin siyang paniwalaan? Uulit-ulitin ko, paulit-ulit na lamang siya. Yusek, follow up lang po. Hindi naman din po batay dun sa video lang yung panawagang magpa-hair follicle test ang Pangulo. Bukod po doon, medyo puputulin muna natin. Ano sinasabi mong video? Hindi naman tungkol sa video, tungkol sa reconciliation. Wala ka talaga. No? Ang layo ng mga sinasabi mo. Lumilipad yung mga sinasabi mo. Hindi po tungkol sa video ito, tungkol sa reconciliation. Ito nga yung kondisyon, no? Kung ikaw makikipag-reconciliation, mag-hair follicle test, drug test ka muna. Kasi, para malaman namin kung nasa wastong pag-iisip ka ba. Kasi baka kung ano sinasabi mo lang na bukas ka sa reconciliation, yung pala hindi kumbaga yung isip mo hindi tama. Wala sa tamang pag-iisip. Kasi ikaw nga ay pinaghihinalaan na gumagamit ng white powdery substance. So, once and for all, itong hair follicle test, gawin nyo na. Kasi kung hindi, paulit-ulit talaga yan. Oo, paulit-ulit yan hanggang siya ang Pangulo. Dahil pwede namin i-demand yan Bilang taxpayer, pwede kami mag-demand. No? Kailangan mong pa-hair follicle test. Kasi ikaw ang presidente, humahawak ka ng kaban ng bayan nagdidesisyon ka ng mga masiselang bagay na desisyon. Kaya pwede namin i-demand yan na kung ikaw ay napapabalita na gumagamit ng white powdery substance, pwede kaming mag-demand ng hair follicle test. Kahit sino. No? Kaya huwag ka mabibwisit dyan. Talagang ulit-ulit yan. Paulit-ulit naman mangyayari yan. Di ba?
Paulit-ulit po ulit? Hindi Hair ba? follicle test po ulit? Ayun po yung ilan sa tingin niyo ba meron silang karapatang magbigay ng kondisyon kapalit nung sinasabi po ng Pangulo natin Meron. na para makipagkasundo? Ang pakikipagkasundo po ay para sa taong bayan, hindi para sa personal na interes ng iba. Alalahanin po natin, maliwanag, uulit-ulitin ko ang sinabi ng Pangulo, sa lahat ng tao, gusto niya pong makipagkasundo para magkaroon ng stability, magampanan ang dapat magampanan at hindi madiskaril ang trabaho ng gobyerno. Ayaw po niya ng away. So, ang awayan na to, ang siya nagpapabagal sa trabaho ng gobyerno dahil puro paninira. Puro fake news na natatanggap ng Pangulo. Sobrang labo po ng sinasabi, no? Makikipagkasundo raw ang Pangulo sa lahat ng tao. Paano? Paano pakikipagkasundo? No? Paano yung mga ninakaw ng boss mo? Ninakaw ni Bongbong Marcos sa PhilHealth na lang. Paano na yon? Ibabalik niya ba? Kailangan meron siyang gagawin kung siya ay makikipagkasundo. Halos trillion na mula 2023, 2024, 2025 at ito nga 2025 tinaguri ang the most corrupt budget in the history. Ang dami pong pagnanakaw. Mga anomalya. Ang dami. Paano yun? Makikipagbati na lang sa taong bayan? Anong klaseng pakikipagbati? Pakikipagkasundo sa taong bayan? Wala eh. Napaka-nonsense ng sinasabi mo, Claire. Wala sa hulog. Yun ang tamang term. Wala sa hulog yung sinasabi mo. Ang dami pong mga ginawa, no? Kay Apollo Kibuloy sa Kingdom of sa Kingdom, no? Si Apollo Kibuloy pinakulong. Yung Kingdom, winalanghiya yung Kingdom. Ang dami pa. BP Sara, si Pangulong Duterte, mga kaalyado ng Duterte. At yung mga yung mga nanalo sa nakaraang eleksyon na hinaharas ngayon ng gobyerno, si Vice Mayor Respicio, yung siwalat ng sa maaring magkaroon ng dayaan sa eleksyon, yung Duterte Youth, hanggang ngayon hinaharas nyo. Kaya parang engot lang itong gobyerno natin eh. Parang mga imposible yung sinasabi. Parang mga wala sa hulog. Bangag. Ang hirap intindihin nila. Hindi mo sila maintindihan. Kahit yung media eh. Hindi lang makapag-react eh. Mga media dyan sa loob, hindi lang makapag-react eh. At yung mga tanong ng media, ito kasi pinili ko na lang itong part na ito eh. No? Pinuha ko na lang itong part na ito. Pero mga 30 minutes itong press briefing. Yung mga tanong ng media, alam ko dyan, binibigay lang yung mga tanong dyan eh. So ito, itanong mo yung mga bayarang media, hindi naman lahat, no? Lalo na itong Net25. Makikita naman natin, hindi nila kaalyado. Kaya pag nagtanong, bisit na bisit si Claire eh. Yung mga tanong dyan, binibigay na. Ito tanong mo, ito tanong mo. Ganun po yung lakaran dyan eh. Yung mga bayarang media. Yung mga tanong nila, very easy lang. Yung hindi ma-high blood si Claire. Kaya, ito si Eden Santos, minsan mapapansin nyo, pag nagtanong, isang beses lang, merong dyan, no? Nagho-host, no? Sasabihin na agad yung next question. Yung next na magtatanong. Hindi na makaporma si Eden, no? So, minsan naman, nakakaporma siya kagaya nito. Kaya, busit na busit. Nawala ng kwenta itong spokesperson. Wala nang nawala na yung parang anong tawag nito? Hindi ko ma-explain. Yung pagka-formal, no, ng question and answer, nawala talaga dito kay Claire Castro. Okay, yan lang po sa ngayon. Maraming salamat sa panonood. See you pa next time.